Nakapasok na nga ang ating mga bida sa mansyon ni Taro-Kane at nakaabang na din ang kanilang mga makakalaban. Hinarap ni Miyuki ang gang at hinamon sila sa isang labanan. Hinahayaan lang ni Kuwabara si Miyuki dahil hindi daw siya napatol sa mga babae. Ngunit pagkatapos, humakbang si Yusuke sa harapan at tinanggap ang hamon. Umatake si Miyuki at gayon din si Yusuke. Gumamit si Miyuki ng lubad at sinakal si Yusuke. Ngunit ginamit ito ni Yusuke para sa kanyang sariling kalamangan at umalbog siya at pinatikim si Miyuki ng suntok sa kanyang dibdib. Si Kuwabara ay sumigaw kay Yusuke at sinabihan siyang huminahon dahil si Miyuki ay isang babae. Nagpatuloy si Miyuki sa pag-atake. Ngunit si Yusuke ay gumanti pabalik ng isang malakas na roundhouse na sipa sa kanyang dibdib. Muli ay pinabagsak siya sa dingding. Nagalit si Kuwabara sa pakikitungo ni Yusuke sa mga babae kahit na siya ay isang kaaway. Ngunit pagkatapos ay hinahaplos ni Yusuke ang dibdib at singit ni Miyuki at ipinahayag na siya ay transgender. Nalito si Kuwabara at sinubukan niyang tingnan ang mga pribadong bahagi ni Miyuki. Ngunit pinalo siya ni Botan sa ulo dahil sa pagiging maniakis niya. Nagpapatuloy sila habang si Koenma at ang kanyang lingkod na si George Sautom na nanonood sa kanila mula sa Spirit World. Kumakain si Koenma ng ilang dumplings na ikinainggit ni Sautom. Gumagawa sila ng taya kung sino ang mananalo. Ang magwawagi ay tatanggap ng royal treatment tulad ng kay Koenma. Bumalik sa mansyon ni Taro-Kane. Biglang itinulak ni Kuwabara si Yusuke palayo at bahagya siyang nakaiwas sa pag-atake ng isa pang kaaway. Tinamaan nito ang bandana na itinali niya sa kanyang ulo ng nakasulat na I love Yakina. Isa pa pala sa mga mandirigma ni Taro-Kane ang nakaharap nila, si Inmaki. Mayroon siyang ilang kakayahan sa pagkukunwari at nagawa niyang laslasin ang likod ni Yusuke gamit ang kanyang mala Wolverine na kuko. Dahil hindi nila siya nakikita dahil sa kanyang disguise, sinubukan ni Yusuke na makatakas sa katumakbo sa isang sulok. Sa sandaling iyon, binigyan siya ni Kuwabara ng senyales at pinalabas ni Yusuke ang kanyang pag-atake ng spirit shotgun. Tinamaan nito si Inmaki at natambush siya. Sinadya nilang tumakas kaya sinundan sila ni Inmaki sa isang ambush. Nagpatuloy sila ngunit biglang nahuli si Botan ng isa pang halimaw, si Goku Monkey. Isa pang mandirigma ni Taro-Kane. Ginamit niya si Botan bilang isang human shield kaya hindi magagamit ni na Yusuke at Kuwabara ang kanilang mga pag-atake. Ngunit nagawa ni Botan na lumabas at ang pinagsamang puwersa ng mga flying kick ni Yusuke at Kuwabara ay nagpalipad kay Goku Monkey. Lalong nagagalit si Taro-Kane dahil nanalo si Sakyo sa isa pang postahan. Kaya't nagpasya siyang ilagay ang kanyang huling taya na sa tingin niya ay tiyak na siya ang mananalo. Ang magkapatid na Toguro laban sa mga tagalabas. Inaasahan ni Taro-Kane na ang lakas ni Toguro ay magbabalik sa lahat ng perang natalo niya sa mga nakaraang pusta. Ngunit si Sakyo ay tumaya ng mas mataas na pusta, lahat ng kanyang mga ari-arian pabor sa mga tagalabas. Si Taro-Kane ay naglakas loob at sinarado niya ang postahan. Pumunta sila sa isang espesyal na battle room kung saan hihintayin ni Toguro ang tatlo, at kasabay nito ay dinala doon si Yakina upang panoorin kung ano ang magiging kalagayan ng kanyang mga rescuer pagkatapos harapin si Toguro. Si Hiei, na tumetalon mula sa puno patungo sa puno sa buong oras na ito, sa wakas ay nakarating sa mansyon ni Taro-Kane. Ngunit pagkatapos ay nakaramdam siya ng matinding kapangyarihan mula sa loob, pati na rin si Koenma, at napagtanto na ang kapangyarihan ay nagmumula mismo kay Toguro. Dumating sina Yusuke, Kuwabara at Botan sa battle room at hinarap ang susunod nilang kalaban, si Toguro. May laban kaya kay Toguro ang ating mga bida? Paano kaya nila tatalunin ang kapangyarihan ni Toguro? Abangan sa susunod na kabanata.